One way. 5 minutes. Simulan po natin ang ating session. Tayo po'y manalangin. Ating alalahanin ang Diyos ay ating kapiling sa ng Mana, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating lasalyanang panalangin, pagpapatuloy ko po, O Diyos, sa lahat ng aking gawain upang ikaw ay lalong pakiligin. San Juan Bautista de la Salle, Dalangin namin. mabuhay kay Jesus sa aming mga puso. Mabuhay kailanman. Sa ngalan ng Mana, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon sa inyo lahat. Mali na kayo magsiupo. At welcome po sa aming panayam para sa hapong ito. At ang pamagat po ng aming panayam ay ayan na! Magkalugad sa gamit ng artificial intelligence sa pagsulat ng pananaliksik. So ito po ang aming paksa para sa hapong ito. Baka nakadala kayo ng Sparked. Ito po yung Sparked talk namin. At medyo hawig siya doon sa panayam kanina, pero i-contextualize natin at subukan natin i-workshop pa yung iba nating natutunang skills kanina doon sa paggamit ng AI sa research. So magpapakilala po kami at ayan, ay mag-click. Ayan, so Ako po si Ginoong Jericho de la Cruz. At ako naman si Ginoong Jun Dioso. Si Ginoong Jericho at tagapag-ugnay ng Unitang Filipino. Ayaw niya magpakilala, isa rin po siyang Google Certified Educator. At ako po ay GCE 1 and 2 rin, and Google Certified Trainer, and Microsoft Educator Trainer. Yes. So ayun, moving nga ako din siya. So, Sir Moss. puno na Unitang Filipino. Ayan. So, ang abstract namin, babasahin Ginoong Jericho. Ayan. Sa bawat umuusbong na teknolohiya, samot-saring mga reaksyon ang nagiging bunga nito. Katulad po ng ating, katulad ng pagtangkap sa teknolohiya, meron itong negatibo at meron din naman itong positibong reaksyon. May pagtangga, may pagtanggi, isang hamon sa mga teknolohiyang ito tulad ng AI or Artificial Intelligence ang pagpasok sa akademya. Maraming mga mag-aaral at mga guro ang nagkakamali sa paggamit ng AI, ngunit madalas hindi nila inaako o nang gumagamit o ng tao ang pagkakamali nito. Bagkus isinisisi ito sa teknolohiya. Kaya naman, ang pinakalayunin po ng presentasyong ito, ang galugarin ang potensyal na gamit o responsableng paggamit ng AI sa pagsulat ng pananaliksik. So, isa po itong kwalitatibong pananaliksik, no? Isang nagpapatuloy pang in process na pananaliksik pa namin, Ginoong Jericho. Ayan po, no? Napakarami kasi yung mga potensyal ng AI at yan ang subukan natin galugarin. Kaya, ayan na! So, ang unang laro namin, ang unang tanong namin ay, familiar ba kayo sa AI? Ayan, sino po dito familiar sa AI? Taas na kamay. Na-discuss na siya, Gemini. Ayan. Kahapon lang nagkaroon tayo ng session sa Gemini, sir. Okay. Kaya naman kung familiar po tayo sa AI, simulan natin ang ating laro. So maglaro tayo. Ang laro natin ay sino siya? So, ito ay guessing game. Ano ba ito laruin, Sir Jericho? Ayan, nagpapakita po kami ng iba't ibang mga larawan at ano po ang pangalan na makikita ninyo sa bawat larawan. Ayan. Po, tama ang sagot ay papalakpakan kayo. Kapag hindi naman po ay papalakpakan pa rin. Okay, sige. Simulan po natin. Para sa una nating tanong ay sino siya? Sino kaya siya? Okay, taas po ng kamay. Ay, taas ng kamay. Sino po siya? Singer at partner ni Enrique. Yes, partner ni Enrique. Hollywood star na siya ngayon. Singer siya. Yes, sir. Liza Soberano, tingnan natin. Ay, sino siya? Liza Segura. Star
siya si Liza Seguera. Pasensya na, hulaan. Ayan, next tayo, next. Ito madali lang to. Ayan, next natin from Showtime. Please, hulaan natin Sir June. Ay, sino siya? Ice Ganda. Siya po si Vice Ganda. Si Ice Ganda. Ayan, kasunod naman natin siguro last na ito. Ayan. Ito magaling tong singer. Si Jen. Sino po, sir? Jenny! Tignan natin! Si Jenny ba ito? Siya po ang tunay na mukha ng AI. Si AI. Ayan, sige. Sa tingin ko ay buhay na po ang dugo ng bawat isa. Kaya naman bago tayo magpatuloy, meron pong isang katanungan. Sino po sa inyo ang gumagamit? Sino po ang gumagamit sa inyo ng AI? Ayan, taas po ng kamay. Ayan, taas kamay. Okay lang po yan para lang makumpleto natin yung course outline at cinema. Ayan, halos lahat naman tayo gumagamit ng AI. Kasi hindi naman natin matatakasan yung pagbabago na ito. No? Kabahagi na siya ng pagkatuto ng mga bata at pagtuturo ng guro sa loob at labas ng silid-aralan. Kaya naman, ngayon po, katulad ng nabanggit, tignan natin yung iba't ibang gamit ng AI sa iba't ibang larangan, partikular na sa pananaliksik. Ngunit, tuklasin muna natin ano nga ba ang kahulugan ng AI. Ayan. So pag sinabi po nating AI o Artificial Intelligence, tayo yung natural intelligence, merong artificial na intelligence. Yung artificial intelligence na yan, gumagamit siya ng database sa internet, lahat ng uploaded sa internet. Alala ko yung question ni Sir Hubert kanina, no? Na kapag ba in-upload ko to, pinasok ko to sa internet, makukuhaan ba siya ng impormasyon ng AI? Yes, lahat ng uploaded dyan. So nagiging part siya ng algorithm ng artificial intelligence. So ganun siya. Pero ang isang katangian ng AI ay tinetrain siya. Kaya ang ibig sabihin ng GPT ay generative pre-trained, no? So pre-trained siya sa algorithm ng internet. At sa algorithm kung paano ka magsalita, paano ka magsulat, no? So doon siya tinetrain, no? Generative, pre-trained, transformative. 'Yun ang ibig sabihin ng GPT. So, yan. At dagdag pa po rito, kasama ng paglikha ng mga computer program na maaari rin magsuri ng datos, makilala ang mga palatandaan or signs, at gumawa ng mga hula o rekomendasyon. Ang AI may mga aplikasyon sa iba't ibang larangan tulad ng virtual assistant, pakilala sa mga imahe at autonomous sa sasakyan, at may mga potential din ito na maaari maka-apekto sa pang-araw-araw natin na buhay. Kaya kung papansinin niyo, hindi lang siya sa akademya o nakakulong sa pag-aaral, kung hindi nakakatulong din sa iba't ibang disiplina. At the same time, sa mga pampersonal din nating pangangailangan sa araw-araw. So, etong AI na ito o artificial intelligence na ito, ang karaniwang isinasalubong natin dito ay takot. So, natatakot tayo na gumamit ng AI or natatakot tayo na gumamit ang mga mag-aaral natin ng AI. Ay, baka dayain lang ako. Pero sa ngayon, ang AI ay nagpapabilis sa trabaho, lalo na sa businesses, sa mga negosyo. So yun yung paggamit nila, no? Pagpapabilis ng proseso sa pagnenegosyo. Yung iba pa nga, ino-automate pa nila aside sa paggamit ng artificial intelligence. Pero mo no, may automatic na magre-reply sa email, may automatic na mag-a-analyze ng data, ganun ang ginagawa sa mga businesses ngayon, lalo na sa mga yung mga sa stocks, no, ginagamitan na rin siya ng artificial intelligence, no? So, ang positive mindset para sa artificial intelligence ay I will be insanely productive, no? So, magiging productive ka sa pamamagitan ng artificial intelligence, no? Well, normal naman na matakot, maging anxious, just like before, na naging anxious tayo na, ay, may dalang cellphone yung bata, ay, nandiyan na yung computer, nandiyan na yung internet, nandiyan na yung search engine. So natatakot tayo sa mga paparating na technology. Pero again, kapag niyakap mo siya, inintindi mo siya, mas lalo mo siya mapakikinabang. Tama ba, Sir Jericho?
yan, karagdagan pa po sa mga patunay na ang AI nag-i-exist sa mga business. If nakarating na po kayo sa iba't ibang mga 5-star hotels, instead na mga staffs ang nag-a-assist ngayon per floor, per level, meron na po silang mga robot na nag-a-assist. Just tap your card and then they will assist you, the robot will assist you to your room. Example ng mga gano'n. Oh, yes. Bongga naman yun, no? Tapos, sino dito mga nagsa-Shopee? Ano yung Shopee pa dito? Shopee lagi. Shopee, Lazada, di ba yung mga online shoppings din, may mga AI-powered na rin sila, no? Actually, karamihan sa mga assistive tools natin, mga assistive tech natin, ay AI-powered na. So, yan. Halimbawa, Sir Jericho ay... Ayan. Halimbawa, sa Microsoft po, si Hey Cortana, Hey Alexa, Hey Siri, Hey Google, at saka si Hey AI. Ayan, so, sa Hey Google, ayan, kung meron kayong Android phones, pwede nyo nang i-connect yung Hey Google ninyo kay Gemini. So pagka, hindi na lang siya yung Google na lang yung sasagot, no? Pagka nag-Hey Google ka, i-connect na siya sa Gemini, sasagutin ng AI yung mga questions mo. Yes, sir. So, nagpareho ko dito, Hindi pa pwede. nagsabi siya na meron siyang tatanggalin na Google Assistant. Yes, Google Assistant lang. So, pagpapalitin niya lang yun. Okay. Kasi meron tayong, parang kung Android phone ka, merong native na application, yung Google Assistant, yung may search bar sa taas. Tatanggalin niya lang yun, papalitan niya lang ng Gemini.ai. So, okay lang po yun, no? So, sa pagda-download. Actually, meron na rin beta ang Google na pwede kang mag-search sa Google, tapos ididiretso ka na niya sa generative AI. So yun ay experimental pa lang, no? Sineset up yun sa Power Lab ng Google. Yung ba yung Google Labs? Ayun, Power Lab. Google Labs ng Google. Ayun. So yun po sa AI assistive tools. No? So nabanggit natin kanina ang Gemini. Taas ang kamay nang natapos lahat ng modules kahapon sa Gemini. Ayan, very good po. Ayan. So sana magamit natin si Gemini. Subukan natin mamaya, no, na i-maximize pa itong gamit kay Gemini. Okay? Okay. So, katulad po ng binanggit natin kanina, kahit saan, okay, nagagamit na po ang AI. Katulad niyan sa negosyo, kalusugan, edukasyon, at engineering or engineering. So, sa business, okay, predictive analytics, fraud detection, recommendation systems, weather forecasting, customer service bots, virtual assistants, and automated help desk. So kanina lang po may nabasa kami ng article na shinare po sa Hangouts ng senior high school na unti-unti no, nakakabahalang mapalitan yung manpower ng AI in the near future. But of course, as mentioned kanina, hindi pa rin talaga matatawaran yung likas na pagkamalikhain ng isip natin bilang tao. At yung mismong, halimbawa, yung mismong kakayahan na mas lutang at mas dominante kesa dito sa tinatawag natin na AI or Artificial Intelligence. Katulad ng pagsibol ng teknolohiya, naging katulong din natin siya sa pagpapadali ng mga bagay-bagay. Katulad na binanggit natin kanina, kailangan mas responsable din tayo sa paggamit nito, lalong-lalo na po sa loob ng paaralan. Okay, so pagdating naman sa kalusugan or healthcare, ayan, medical image analysis, disease diagnosis, and personalized treatment. Okay? Sa edukasyon, personalized learning, automating administrative tasks, learning analytics, content development, virtual reality and augmented reality, language learning, special education, and chat bots. Halimbawa po sa LRC, so we have the tawag din yung Cyclops na ano? Yung VR. Ayan. So, ito ay gawa din po no, ng mga ano natin, ng ating mga partners, okay, sa LRC, na kung saan mas nagiging engaging yung pagkatuto ng mga bata sa pamamagitan ng VR. So, nandun sila sa virtual reality and augmented reality sa iba't ibang mga subjects. Okay. And lastly, of course, yun nga, ang focus ng AI natin ngayon ay paggamit sa pananaliksik. But before that, yun nga, sa engineering naman po, we have the smart home appliances. Before flat screen, from flat screen, we have the smart TV, Android TV. Even yung mga remote control natin ngayon, pwede na silang maging
voice command. Kumbaga, instead of pipindot tayo using the remote control, so pwede na rin silang voice command. Or mismo mga mobile device po ninyo. Pwede na magamit bilang mga remote control ng inyong mga television. Okay, so ayan. AI kahit saan, ang focus natin ay sa pananaliksik. Paano nga ba natin magagamit ang iba't ibang mga AI or artificial intelligence na ito pagdating sa pananaliksik o sa research? Okay, sige, simulan po natin. Pero bago yan, narito muna yung tatlong moda sa paggamit ng AI sa pagtuturo. Okay, at sa pagkatuto. Para lang po, meron tayong ideya. Okay, so sa paggamit natin, halimbawa, una na siguro na na-introduce sa atin na uri ng AI ay ang ChatGPT. Okay, so kadalasan, copy-paste, copy the instruction, and then paste na sa ChatGPT, lalabas na lahat ng mga sagot from ChatGPT. Pero paano nga ba natin mas may-utilize? Okay, paano nga ba papasok yung personalized learning sa pamamagitan ng instructional talakayan at brainstorming? Say for example, sa instructional, ang prompt na gagamitin po natin ay kokopyahin natin kung ano yung direction or instruction from an assignment or project, and then i-paste natin kay ChatGPT. So to make it more personalized, to make it more authentic, gawin po natin siyang situational or yung tinatawag natin na role playing. So you can be more specific pagdating sa estado. Halimbawa, ako ay isang guro ng ika-5 baita sa Filipino, kasalukuyang nagsusulat ng learning module. So ganoon po yung mga bagay or yung mga salita na aral nating itay, okay, para mas maging specific po yung mga instructional o yung mga instructions na lilitaw from AI. Okay, role-playing. Next, sa talakayan naman, paano nagkakaroon ng, paano nagiging moda sa paggamit ng AI pagdating naman sa talakayan. So, instead of course, our students hindi na natin kasama 24/7. So, magkakaroon sila ng pagkakataon na makausap or maka-interact yung AI. So, that will be the part kung saan papasok yung talakayan. It's between the AI as a teacher and then yung student. So, nagpapalitan sila ng iba't ibang mga ideya. Okay, kumukuha ng kasagutan o kaalaman ang mag-aaral sa ChatGPT. Okay? And then sa brainstorming, mas pagpapalalim lang po ng talakayan. So instead of the student and the AI, so student, it's between the AI, the students, and the group or yung iba't ibang mga kamag-aral o kasama niya sa isang grupo. Okay, it might be a focus group discussion o kaya naman ay mga pagpupulong na isinasagawa sa loob ng klase. Ayan. So, ilan lang po ito sa mga posible nating gamit, no, ng artificial intelligence sa pagtuturo natin. No? Pwede natin siyang gawing bahagi, no, ng proseso sa isang lesson natin. No? Halimbawa, meron kang isang tanong na sasagutin mga mag-aaral, kukuha sila ng ideya sa artificial intelligence. No? So, nabanggit ka kanina bilang talakayan at bilang pang-brainstorming. Ang tanong dyan, no, kailangan pa rin ba ng guro, no, sa habang nagsasagot sila gamit ang AI? Do they still need the teacher in the process? Yes or no? Sige, thumbs up, thumbs down. Ayan, yes, no? So, kailangan pa rin natin silang gabayan, no? So, pwedeng ganon ang gawin natin, nasa proseso siya, tapos ang guro ay nasa gilid at babasahin yung mga sagot, o kailangan i-analyze pa rin yan, ha? Hindi pwedeng copy-paste. Okay? So, yan po ang mga moda sa paggamit ng AI. So, narinito naman po ang mga potensyal ng AI sa pananaliksik. Ang una po ay AI bilang gabay natin sa pagsusulat. Sa katunayan, ang AI, ang Scopus mismo ay merong Scopus AI. Diba? Para sa ChatGPT, na ang database niya ay kukunin niya lang sa Scopus index na mga researches. So mga journals, mga research papers, doon niya lang kukunin sa Scopus. Ito ay paid, premium, no, na pwedeng i-purchase ng isang
institution. Yes, Sir Hubert. Tanong po sir. Pero sir, ethically, kasi kilala ang Elsevier as predatory publishing. So, gagamitin pa rin ba natin siya as teachers para gamitin yung Scopus AI? Hindi kita masasagot dyan. Depende yan sa rules ng school, ng institution. Halimbawa, iba ang rules ng AI sa AI when it comes to UP, di ba? So, iba yun. Iba-iba. So, depende yan sa itatakda ng isang institusyon. Okay? Sige po. Ayan. So, siguro karagdagan din sa sagot ni Sir Hubert. Kasi sa pagkuha natin ng mga datos na galing sa AI, kumbaga hinihiwalay natin kung ano yung factual dun sa mga hindi or doon sa mga ano ba to? Parang walang basihan, okay, na mga datos. Kasi meron na tayong kumbaga meron na tayong prior knowledge doon sa sinasaliksik nating paksa. So, ngayon tayo yung magde-decide if how we will separate these factual and non-factual data base doon sa aplikasyon na gagamitin natin. Totoo yan, no? Kasi nasa proseso pa rin naman ng pananaliksik na kailangan mo siyang basahin. Basahin ng basahin. Kung binigyan ka ng isang datos, kailangan i-fact check mo pa rin siya, i-triangulate mo pa rin yung mga datos na ibinigay sa'yo. Yes. Ayan. So, yun po. Ayan. So, kasunod, ayan. So, ilan ito? Parang nag-jump. Ayan. So, again, AI bilang gabay sa pagsulat. Siguro para sa mga CL teacher, pwede natin gamitin ito, magisterium.ai. Ang magisterium.ai, ang database niya naman na pinagkukunan ay mga church documents. So yun, kung CL teacher, pwede itong gamitin. Magtatanong ka lang, tapos sasagutin ka niya ng mga from resources na church resources. Ang isang application din, pwede natin gamitin ay u.com. Ito po ay katumbas ng ChatGPT, pero itong u.com ay bibigyan kanya ng mga references kung saan niya kinuha. Ang kamukha nito ay ang Microsoft Edge, yung assistive AI ng Microsoft Edge. Okay? So, ayan. So, next naman, ayan, mariri natin gamitin ng AI sa pagbabalangkas at pagpaplano ng pananaliksik. Nabanggit natin ang Gemini, pwede natin gamitin. Siyempre, si Gemini, ang Copilot, yung ng Microsoft Edge ay pwede rin natin gamitin. Pwede ka magtanong dito kung paano yung, halimbawa, nagbigay ka ng isang paksa, pwede kanyang bigyan ng idea on how to write the structure of your research. Pwedeng yun sa pagbabalangkas ng pananaliksik. Pwede rin naman sa pagbabalangkas ng iyong RRL. No? Pwede ka magtanong mula sa pamagat na ito, mula sa paksang ito, mula sa abstract na ito. Magtatanong ka kung paano mo gagamitin yung AI, kung ano ang mga research themes o RRL themes. So, yun yung isang gamit, no? So, yung mga basic na mga generative AI ay pwede nating gamitin. Yes, Sir Hubert. Yes, pa. I-generate nila information. May kasamang citations and... Yes. Yan. So, yun yung nabanggit natin kanina, no? Na magkamukha si u.com at si Microsoft Edge Copilot. So, yun yung dalawa na nagbibigay ng citation. Unlike kay ChatGPT, ang danger kasi kay ChatGPT, bibigyan ka niya ng data na parang authoritative siya doon. Yun yung nakakatakot kay ChatGPT, na parang sinasabi niya na, ito yung tama, ito na yung gamitin mo. No? So, hindi dapat ganon. Hanggat maaari, kunin mo pa rin yung mga references. No? Pero, ang ChatGPT, tinry ko to, pagka nag-search ka kay ChatGPT, inutusan mo si ChatGPT na, search this information and include the references. Hindi totoo yung bibigay niyang references. So, sasagot siya na parang piniplease ka lang niya doon sa sagot niya, pero hindi tugma yung reference niya doon sa sagot niya. So, ganun siya. Yun ang adbentahe ng isang tao versus sa AI. You have the privilege to confirm kung itong mga data na ito o yung mga sources na yun ay legit o magagamit mo talaga doon sa iyong material na ginagawa. Yan. Okay. So, ito namang next natin, AI sa pagkalap ng kaalaman at pagbuo ng kaugnay na literatura. Kanina nakabuo tayo ng balangkas ng research natin gamit yung mga generative AI. Ngayon naman, pwede natin gamitin yung iba't ibang mga tools para makita natin kung ano yung mga pwede
na gamitin sa ating pananaliksik. Ang una natin ay connected papers. Sa connected papers, ayan, pakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng connected papers. Ganito ang connected papers. Magsa-search ka lang ng isang topic or pwedeng yung mismong research question mo. Halimbawa, ang topic ko ay humor in teaching. So, pwedeng ganyan. So, humor in teaching, bibigyan ka na niya ng mga references, ng mga RRL. Ayan. Tapos, ibibigay niya na rin ang mga abstract. So, ito ay connected papers. Tapos, bibigyan ka na rin niya ng mga graph. Kamukha siya ng lit maps. Ayan, lit maps. So, kapag kaubos mo na yung trial mo sa lit maps, lipat ka na sa connected papers kasi may bayad. No? So, ito yung connected papers. Ang kagandahan dito, makikita mo kung gaano kalaki yung gap ng research. No? So, pagka mas malaki, mas malayo yung mas konti yung nagre-research, no? Mas malaki yung gap, no? Kapag katulad nito, marami sila nagsisiksikan diyan, marami na nag-research doon sa part na 'yon. So ito ay connected papers na kamukha nga ng lit maps. Makikita nyo rin dito na meron na siyang abstract. Ayan. So may mga abstracts na rin siya dito. Number of citations, kung ilan na yung nag-cite sa kanya. Okay? Tapos ganun din, malolocate nyo rin kung nasaang part siya doon sa mapa. Ayan, kung nandun ba siya sa magkakadikit na mga researches. So ito ang connected papers. Ayan. So next naman natin, consensus na ibigay sa atin ito kanina, para sa mga nakadalo, no? Ayan, ang consensus naman ay ginagamit din natin para sa paghahanap ng mga RRL. Ganun ulit, humor in teaching. Ayan. So kung ubos na ulit yung trial ninyo doon sa dalawa, sa lit maps at connected papers, pwede natin siyang hanapin dito sa consensus. So sa consensus, pag kinlik natin siya, bibigyan ka niya ng summarized na abstract. Bibigyan ka rin niya ng mga snapshot dito. Yung snapshots na yan, makikita ninyo yung method. Usually, ang hinahanap natin kung tayo nagre-research, titignan natin kung katugma ba ito ng methodology. Yes, Sir Hubert. Sir, kung pinapakilala na po natin yung mga gamit ng AI sa mga teachers, posible po ba na magkaroon din tayo ng lisensya o yung school, bilhin yung lisensya ng mga produktong ito para magamit na natin? Hindi ko kayo spoil pero Opo. ayun na yun. Meron ng May plano na. May Actually, hindi sa akin ang galing, ha? Ayan, so, may narinig ako. Secret. Ayan, so, ito ang itsura ng consensus. Ang next naman po natin ay... Sige, ako na. Ayan, okay pa kayo? Ayan, so, ang Adobe Acrobat, meron siyang AI assistant. Sinong gumagamit ng Adobe kapag nag-open ng PDF? So, kapag nag-download tayo ng PDF ng research paper, ayan, meron na siyang AI assistant na nakalagay doon. So, anong mangyayari sa kanya? Try tayo ng isang document. Ayan. So, teacher's use of humor. So, eto yung research paper na download na siya. Buong research paper siya. Pwedeng gamitin natin, click lang natin, nasa side siya, nandito, ayan, AI assistant. Hanggang bukas na lang, buti umabot sa Empower Fest yung yung trial ko. Oo, hanggang 20. Ayan, so ipaprocess niyo yung document, tapos lalabas dito yung summary, tapos magkakaroon siya ng chat box dyan. Ang medyo lang dyan ay, bukod sa loading siya, ang downside dyan, binabayaran siya. No? Tapos may trial period ulit siya. Yes. Unless naka-premium ka. No? So, yun. Dito siya, lalabas, yan. So, nakita nyo, you can see here, ito na yung overview ng document. The document is about a study that investigates the humor by teachers in teaching and its effect on students' rating of their effectiveness. Tapos dito ka na pwedeng magtanong doon sa research paper. Halimbawa,
sa classroom, pwede na rin siya maging gamit ng mag-aaral para mas matutunan yung isang teksto. No? Lalo na kung ito ay nasa Ingles. Mahirap lang, sa Filipino, hindi pa nakaka-generate ng sagot. So, safe pa kaming mga Filipino teachers. Ayun, no? So, sa English, yan. No? So, nagagamit na siya. So, pwede ka mag-provide ng bullets, no? Provide 5 bullets tungkol doon sa research paper na in-upload mo dito sa Adobe Acrobat. Yan. So again, Adobe Acrobat. Next natin, ayan. Chat PDF. Kung tapos na yung trial nyo doon, merong Chat PDF na forever free. Ayan. Ayan. Sa ngayon. Kasi pinapatry nila, no? So, Chat PDF po ang pangalan niyan. Pwede natin gamitin. Kamukha rin siya nung kanina. Click lang na, open lang natin si Chat PDF. Tapos, upload natin yung document. Pag na-upload na yung document, nandiyan na siya, pwede mo nang i-chat yung document mo. Kamukha kanina ni Adobe Acrobat, ganun din siya, pwede ka magtanong doon sa document. Bawa, what is the methodology? Ayan, what is the methodology used? Tapos, bibigyan ka niya ng sagot with footnotes. Kung saan siya nakita. I-click mo lang siya, nandyan siya, sa page 6. Tapos, page 7, dun daw mababasa yung part na yon. So, nakasummarize na yung ilang paragraph yan, no? Sinummarize na niya into few sentences. So, ganyan kadali yung research ngayon. No? Chat May tanong? PDF. Ayan. So, Chat PDF po ang tawag dito. So, kailangan nyo lang mag-sign in para makuha nyo yung free account. So, that's Chat PDF. Yes, Miss Elio. Sir, so is it also ethical to say that when you use those AI, you have to mention it in your RFQ Yes. or in your references Mm-mm. that you use a certain chat GPT? Or would you include it in a lang kapag gagawa ka na ng study doon sa limitations or something? Kasi hindi mo naman ika-copy-paste pa rin. So, ito ay tool para maunawaan yung isang teksto. So, hindi mo siya ika-copy-paste. Yun yung safest. Yes, sir. Siguro sir, pandagdag po doon Sige pa. sa sagot. Kung ethically po, pwede pong gumawa ng AI disclosure form na kung saan aaminin mo na gumamit ka ng AI. Actually, mamaya. Kaya mo ginamit Mamaya. para malaman din Alin? mo na gagawin yung profile mo na gumamit. So, buo. Kasi kung buo po ay hindi lang Ay! ethical, pero kung parang Oo. Yan. So, mamaya, di-discuss natin yung mga rules na yan. So, Yes. yan. So, next naman natin, Paper Digest. Familiar sa Paper Digest? Etong Paper Digest, da-digest na niya yung buong RRL. No? So, tingnan natin kung paano siya ginagamit. May dalawa kang option. Either maging co-pilot siya or literature review na mismo. So, yung literature review, bibigyan ka na niya ng RRL. Guide lang. No? So, maiksing RRL guide siya. Nandun na yung mga themes na pwede mong gamitin. For example, humor in teaching. Pwede mong hanapin kung anong area, kung humanities or social sciences. Click natin at lalabas ang kanyang RRL. Ayan, mga related work, citations, and then gine-generate niya yung buong paragraph ng RRL mo na nandito. Again, guide lang ito na pwede nating basahin with proper, ayan, citations. So, yan. Ang medyo ano lang dito, downside nito, yung ibang kinukuha niya dito ay hindi ganun ka-related. So, kailangan mo talagang basahin. Again, guide lang siya, no? Kailangan mong basahin, i-research pa rin yung mga sinite niyang documents. So, ganyan siya, no? May isang paragraph ka na ng RRL. Kung meron kang ilang questions falling under one research themes, pwede yung i-search mo, part by part. May guide ka na. Again, guide. Okay? So, hindi siya, okay na to, copy-paste na natin. Hindi pwedeng ganun. Okay? So, yun po. Yan. So, next naman natin, Sir Jericho. Ayan.
nabigay na ito kanina ang lit maps. Ayan. At pwede natin gamitin din ang artificial intelligence sa pagtukoy sa mga gap o puwang sa pananaliksik. Binigay na yung lit maps, connected papers. Ang isang ibibigay ko rin ay itong VOS viewer. Ayan. VOS viewer, binivisualize niya rin yung scientific landscapes, no? Mula sa thousands of researches din, ng mga Scopus. Ayan. So, pwede rin natin gamitin ang artificial intelligence sa pagsusuri ng mga datos. Ilan lamang ito? Ang ALIZE. Ayan. R-Tutor naman para sa quantitative, no? Ayan. So, yung ALIZE, pwede natin siyang gamitin sa mga qualitative data. Ayan. Okay. So, try muna tayo bago tayo mag-summarize. Ayan. So, try natin bumuo unti-unti ng isang pananaliksik. Ayan. Umpisahan natin sa pagbabalangkas muna, no? Sa paghahanap ng paksa at pagbabalangkas. Ang gagamitin natin ay u.com. So, sabay-sabay natin buksan ang u.com. Ayan. u.com. Ayan. So, baka need bag sign in, sign up. Pwedeng Google account ang gamitin. Ayan. So sa u.com, ganito lang siya. Ganito ang itsura niya. May iba't iba siyang modes din. Meron na rin siyang naka-embed dito na Gemini at GPT 4.0. Yung GPT 4.0, ang limit niya ay hanggang 2022 na data. Pero again, ang gagawin lang natin kay U ay pagbabalangkas lang. Sige, pwede tayong isip tayo ng isang topic, bukod sa humor in teaching. Use of Okay. So again, role-playing, important, no? So pwede ka, sulat na lang natin na act like a researcher on the field of educational technology. Yun yung role natin. In the field of educational technology, write a framework for a research about, ano yun, sir? Ayan. About the use of AI in academic writing. Academic writing. Ayan. Pwede rin po kayo mag-search ng sarili ninyong topic. Ayan. So, sample lang. Ayan. So, meron ka ng framework. So, eto, hindi ko na in-access si Gemini. Siya na ang nag-access kay Gemini. So, i-click nyo lang siya. Gemini, ChatGPT, yan. So, sir, parang ginagamit niyo po yung database ng existing? Yes. Pero mas malawak yung pinagkukunan niya. Kasi hindi lang siya naka-Gemini lang. So, yun po, no? So, meron ka ng introduction, may guide questions ka na, problem statement, research questions, methods, ayan, data collection methodologies, ethical considerations, and etc. So, yan po yung framework natin. Okay? Sir Hubert. May masasuggest po ba kayo ng AI detection application? Marami yan. Turnitin, meron siya. Pero kasi, katulad ng binanggit kanina, katulad din ng experience ko, ako yung nagsulat, pero nung sinalang ko na sa AI detector, AI daw ako. So, AI daw. Sir, follow-up question. Yes pa. Nadedetect ba ng AI na AI yung pinasok natin database sa natin? Yes. I-insert mo siya doon, tapos how many percent, ganon, ang AI. So, yan. Ganun din. Depende sa prompt. Meron na ring trabaho ngayon, dahil sa pagpasok ng artificial intelligence, may trabaho na ngayon ng mga prompt engineers. So, sila yung nag-i-input ng prompts. Kahit sa sinong gumagamit ng Excel, ng Google Sheets, yung mga formula sa Google Sheets at Microsoft Excel, pwede nyo siya ipasok kay ChatGPT, kay Gemini, no? At siya yung gagawa no? By paragraph na lang siya, in text form.
I want to divide this cell to this cell. What is the formula? So, siya yung magkikreate ng formula. So, pwede na rin siyang gamitin. So, yun yung mga basic. Yes. Okay po? So, nagawa na po natin ng framework. Ayan. Sa mga naka-laptop, mas madali. No? Pwede nyo i-copy-paste na lang sa isang Google Docs. Tapos, after nito, pwede na natin siyang isalang. Halimbawa, sa, next tayo, ayan, sir. Paper Digest, pwede natin i-Paper Digest. Pwede natin isalang sa Connected Papers. So, open natin si Connected Papers. Ayan. At mula kay mula doon sa u.com, yan, pwede nating isalang yung ating question. Copy yung question, lagay natin dito, and build a graph. Tignan natin kung ma-generate niya. Pag wala siya na-generate, mas maganda. Ibig sabihin, first time, ikaw lang ang nag-research. No results found. Oh, so yun. So sa atin yan, una natin. Kung ganyan, pwede mong pasimplihin pa, punta ka sa literature review, hanap ka na ng mga themes. Halimbawa, ito, o kaya itong mga themes na nandito. Yan. AI assistive tools, no? Or 1 to 2 words lang. Yan. Bawa ito, AI assistive. Ayan. So, meron sa mga research na rin. And writing the rules in AI-assisted tools, future of AI-assisted writing. So, yan na. Meron na tayo. So, kunin na natin siya. Original. So, meron ka ng unang RRL. Nakakasabay po sa mga nagsusulat. Ayan. At na nagta-try sa laptop. So, yun. By the way, connected siya kay Semantic Scholar. Si Semantic Scholar ay, ayan, ano rin to, no, mga review din yung mga researches na ibibigay niya sa inyo. Okay? Okay? So, okay na tayo sa RRL. Pwedeng hanap na tayo ng methodology. Pwede na rin natin gamitin si Connected Papers para dun sa methodology natin. Okay? Pero meron ng mga websites ngayon na isasalang mo na lang yung research title mo, tapos siya yung magpo-provide sa'yo ng methodology na pasok doon sa research title mo and abstract. By the way, mas maganda, technique ng DLSU, ay, nabuko. Technique ng DLSU ay sumulat ng research title. After ng research title, ay isulat na kagad ang abstract. Buuin. No? Ganun di ba sa ibang schools? Ayun. So, ganun po, no? Sulat ang title, ang abstract, buo na doon. Tapos, pwede mo siya isalang sa AI, no? Para matulungan ka, no? Mag-guide ka sa research. Okay? May tanong po? Ayan. Wala. Nawala. Yan. So, nawala ang ating slides. Okay. 211. 3727. So, yun po. Again, Connected Papers, Semantic Scholar. Tapos, pwedeng gamit na rin tayo ng Paper Digest para sa paghanap pa ng ibang parts. And, pwede na natin siyang tapusin. Isalang natin, nakapag-data gathering tayo, salang mo na siya doon sa pagsusuri ng mga datos. Ayan. So, siguro wakasan natin ang ating talakayan ngayon sa mga don'ts sa paggamit ng AI. At ito ang wag. So, ano ang mga wag natin, Sir Jericho? And una, huwag iasa ang lahat sa AI. Pangalawa, huwag isantabi ang triangulation ng mga datos. Pangatlo, huwag kalimutan ng mga ethical na konsiderasyon. Pang-apat, huwag kalimutan may limitasyon ng AI. At huwag tanggalin ang humanness. Ayan. So, everybody, let's say humanness. So, ayun, mahalaga pa rin ang pagiging tao sa pagsusulat, no? Hindi pwedeng buong buo, lahat ito, lahat ng datos ay kinuha mo na lang sa artificial intelligence, buong research paper generated ng
AI. At ang panghuli natin, Sir Jericho, ay Ayan, huwag kalimutang umamin at sabihin na gumamit ng AI. AI. So, ngayon po, sa ibang mga research journals, like for example, ito, Journal of Cultural Heritage, Scopus Journal siya, kailangan mong sabihin, i-declare, ito yung sinasabi ni Sir Hubert kanina na kailangan may statement ka na gumamit ka ng AI, no? So, meron siyang Declaration of Generative AI and AI-Assistive Technologies. So, most of the time, aamin ka talaga kasi kahit ang Google Docs, halos may AI, na siya, no? So, may mga AI-assisted tools na siya. Ang Grammarly, AI-assisted din siya. So, aamin ka talaga, halimbawa, sa checking of grammar, plagiarism checker, yun yung mga sasabihin mo when you are submitting a document, no? Or a research paper sa mga ganitong klaseng journals. So, yan yung nilalaman niya during the preparation of this work. The author used these tools, ayan, iba't ibang tools, in order to, ayan, grammar checking, etc. After using this tool service, the author reviewed and edited. So, again, nasa process ng research, pag gumamit ka ng AI, ang reviewing and editing. So, the content as needed and take full responsibility for the content of the publication. At, diyan nagtatapos ang aming talakayan. Yan po. Meron kaming napakagandang message para sa inyo. Ito ang sige, go mo na. Ayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ito po ang mga sanggunian namin. Maraming salamat. Thank you so much po. Just in time, Miss Winnie. Ayan, tapos na po kami. Thank you so much po. Ayun po. Okay. May regalo ako sa inyo. Pwede nyo i-scan. Ito pong scan po pagmumukha ko. Tapos nandyan yung mukha namin. Charot. Okay. Ano yan? Kung kailangan nyo ng mga resources sa Philippine studies, mga websites, mga AI tools na makakatulong sa research nyo, nandyan. Tapos, may mga, secret lang natin to, Miss Winnie, may mga paywall, dyan, pang-cancel ng paywall kasi may mga research na hindi mo madadownload agad-agad. Kailangan ba yan? So, nandyan. Ha? 12-foot ladder, Sci-Hub. Ayan. So, open nyo na lang yung Google Sheets, nandyan yung mga websites. Yan, malaking tulong po yan para matapos na yung mga dapat matapos. From time to time, ina-update ko yan. Pagka may bago ako na di-discover na websites, dyan ko nilalagay. Open nyo lang. Ayan. So, yan po ang regalo namin para sa inyo. Maraming salamat. Thank you so much, teachers! Nagpipicture ba after ano? Hindi. Ay, may questions po kayo.